Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Mga kapatid, assalamu ala man ittaba al-huda. Para sa mga tumatahak ng patnubay, tamang landas, sumainyo ang kapayapaan. Narito naman po tayo sa ating programa natin upang ating matuklasan ang pananampalatayang Islam. Bagamat may mga kapatid na hindi mga Muslim ay nagtatanong kung ano yung pananampalataya ng mga Muslim. Sa ngayon mga kapatid, isa-isahin natin sa abot ng ating makakaya ang tamang pananampalataya sa pananampalatayang Islam. Ang pananampalatayang Islam o ang pananampalataya sa Islam ay mayroong 6 na haligi. Unang-una mga kapatid, ay ang mga Muslim ay naniniwala o nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa kanyang mga anghel. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa kanyang mga aklat o kaya ay mga revelasyon. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa kanyang mga propeta at sugo. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa araw ng paghuhukom, tayo ay mamamatay at muling mabubuhay. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa tinatawag na kapalaran. Mabuti man o masama ay iyon ay tinatanggap ng mga Muslim sapagkat iyon ay kapalaran na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tinatawag na 6 na pananampalataya na pinaniniwalaan o kaya isinasapuso, isinasabuhay ng mga kapatid natin na mga Muslim. Mga kapatid, umpisahan natin sa ngayon na ang mababanggit natin ay ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang lahat ng mga Muslim ay naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nag-iisa. Nag-iisang tunay na Diyos. Pananampalataya sa kanyang pamamahala na kung saan ay siya ang Panginoon at wala ng iba pang Panginoon. Siya ang tagapaglikha at siya ang lumikha sa lahat ng mga nilikha at wala ng iba pang tagapaglikha. Ang pananampalataya sa Allah ay pananampalataya sa kanyang pagiging Diyos, na siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos, wala ng iba, siya lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba at hindi pwede ang mga gawain na pagtatambal sa Kanya. Kabilang dito ay pananampalataya sa Kanyang mga pangalan na kung saan ay mayroong 99 na mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang yung pananampalataya sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung titingnan natin sa Biblia, ayon sa mga kapatid na nagbabasa ng Biblia, mayroong sinabi diyan si Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Sa Marcos 12, verse 29, na sinabi ni Jesus, sumakanya ang kapayapaan, nung siya ay tanungin kung ano yung pinakamahalagang utos. Sinabi niya,
Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin sa ating pagbabalik. Nabanggit natin na si Jesus ay nagsabi nung siya ay tanungin. Siya ay nagsabi na mayroon lamang nag-iisang tunay na Diyos. Hindi niya tinutukoy ang kanyang sarili. Sa banal na Quran, sapagkat ang mga Muslim ay ang higit na binabasihan ay ang banal na Quran na walang pag-alinlangan. Nabanggit sa banal na Quran na sinabi ni Jesus, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Napakaliwanag ang talatang ito, mga kapatid, na sabi ni Jesus na nabanggit sa banal na Quran, katotohanan na ang Allah, ang aking Panginoon. Tingnan ninyo, mga kapatid, sinabi niya na ang Allah ang kanyang Panginoon. Wa Rabbukum, at inyong Panginoon. Panginoon ni Jesus at Panginoon nating lahat. Fa'budu, nag-utos si Jesus, kaya't sambahin ninyo siya. Hadha siratun mustaqim, ito ang matuwid na landas. Wala nang iba pang matuwid na landas o tuwid na daan maliban sa pananampalatayang Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang karapat-dapat na sambahin, sapagkat siya ang nagbigay ng ibig sabihin tamang pananampalataya, ang pananampalatayang Islam. Si Abu Hurairah, mga kapatid, ay inanyayahan niya ang kanyang nanay upang yumakap sa Islam. Subalit, tumatanggi ang kanyang nanay. Hanggat sa isang araw ay inanyayahan niya sa Islam at tumatanggi ito at pinarinig niya si Abu Hurairah ng masakit na salita. Anong nangyari, mga kapatid? Napaiyak si Abu Hurairah at pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sa sinabi niya kay Propeta na usugo ng Allah, manalangin ka sa Allah na patnubayan niya ang nanay ni Abu Hurairah, ang kanyang nanay. Si Propeta ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang patnubayan ang nanay ni Abu Hurairah. Dahil doon, mga kapatid, ay tuwang-tuwa si Abu Hurairah, umuwi na sa bahay, ibabalitan niya sa kanyang nanay na ipinanalangin siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay nagsasabi ang kanyang nanay ng masakit dati, subalit si Propeta ay pinanalangin niya ang kanyang nanay, mga kapatid. Pagdating ni Abu Hurairah doon sa pintuan, sarado ang pintuan hanggat sa nakarinig si Abu Hurairah ng lagaslas ng tubig. Naliligo pala ang kanyang nanay. Pinigilan niya si Abu Hurairah, kung saan ka man ay diyan ka lang muna, huwag kang tumuloy. Hanggat sa nang makatapos maligo ay ibig sabihin lumabas na ang kanyang nanay at ibig sabihin sinabi niya kay Abu Hurairah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nagmuslim ang kanyang nanay. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingan natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na tumatahak ng patnubay at tamang landas, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, bilang pagpapatuloy sa ating programa, tulad ng ating nabanggit na paksa sa nakaraan,
Ang nabanggit natin ay tungkol sa pananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito naman tayo sa pangalawa ay ang pananampalataya sa kanyang mga anghel. Na ang mga Muslim ay naniniwala na mayroong mga anghel. No? Pinaniniwalaan na mayroong mga anghel. Napakarami nila. Walang nakakaalam kung gaano kadami o ano ang bilang nila. Iilan lang ang mga pangalan na nabanggit sa banal na Quran. Ang lahat ng mga yan ay pinaniniwalaan. Napag-alaman o hindi napag-alaman na kanilang mga pangalan o mga katangian o mga gawain ay pinaniniwalaan. Katulad halimbawa na si Mikael na siya ay inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ibig sabihin ay ulan at saka pananim. Si Israfil naman ay siya ang inatasan ng Allah ng tinatawag na kung saan ay mag-ihip ng trompeta. Sa unang pagkakataon ay mamamatay ang mga tao, sa pangalawang pagkakataon ay yun ang tinatawag na muling pagkabuhay. Mayroon tayong tinatawag na pangalan ng anghel na kung saan ay siya si Malik, inatasan na tagabantay sa impyerno, at saka si Ridwan ay inatasan na tagabantay sa paraiso. Marami pang mga anghel. Hindi natin alam ang ilan sa kanilang mga pangalan. At iba ay nabanggit din ang kanilang mga pangalan. Katulad ni Jibril na kung saan siya inatasan na maghatid ng mensahe sa mga propeta at mga sugo. Mayroong mga anghel na nagtatanong sa libingan ng tao kapag ka nailibing na ang tao. Mayroong mga anghel na nangangalaga sa mga tao. Isa, sa bandang kanan sila ay sumusulat ng mga kabutihan. Isa naman sa bandang kaliwa na sila ay sumusulat ng mga kasamaan o mga gawain na mga masama. Yan yung mga anghel na ibig sabihin nangangalaga, tumitingin, nagbabantay sa mga gawain ng mga tao o mga salita ng mga tao. Isa sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa banal na Quran, wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Katotohanan na mayroong mga anghel na nangangalaga sa inyo. Sila ang mga mararangal na sumusulat o nagtatala ng mga gawain. Alam nila ang lahat ng mga gawain ninyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin sa ating pagbabalik. Mga kapatid, nabanggit natin kanina na mayroong tagasulat na mga anghel, tagabantay sa atin. Mayroon naman na tagasulat na mga anghel sa bandang kaliwa, tagabantay, tagasulat ng mga gawain ng mga masasama. Napakarami ang bilang ng mga anghel. Lahat ng mga yan ay pinaniniwalaan ng mga Muslim. Anuman ang kanilang mga katangian, anuman ang kanilang mga gawain, pinaniniwalaan ng mga Muslim. Katulad na si Anghel Gabriel, ayon sa nabanggit sa hadith sa naisalaysay ni Ibn Mas'ud, nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Anghel Gabriel ay mayroong 600 na pakpak nung makita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi nagpakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Bait al-Ma'mur, mayroong 70,000 na mga anghel na sila ay wala silang ginagawa kundi sumasamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nagtatawaf kung saan ay bilang pagsunod lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sila ay lumabas, hindi na sila babalik muli. Napakarami mga kapatid. Noong ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa mga anghel na siya ay lilikha ng tao, ng khalifa,
nung likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adan, sa Arabic kay Adam alayhis salam, ay sinabi ng mga anghel na ibig sabihin, bakit pa lilikha na kung saan ay ang mga tao sisira lang doon sa kalupaan, gagawa lang ng kabuktutan o kaya ay dadanak lang ng dugo sa kalupaan. Kung lilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala upang pagsamba lamang sa Kanya, ay narito naman sila na sumasamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel, sila ay nagsabi na kami ay linuluwalhati namin sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpaparangal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Katotohanan na ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ko ang hindi ninyo nalalaman o hindi ninyo alam. Mga kapatid, nang magsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na sila ay magpatira pa kay Adan, ay lahat sila ay nagpatira pa. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alalahanin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sabihin namin sa mga anghel na kayo ay magpatira pa bilang pagbibigay pugay o pagbibigay dangal kay Adan, nagpatira pa sila lahat. Illa Iblis, maliban lamang kay Iblis, kasi si Iblis siya ang tatay ng mga engkanto. Hindi siya nagpatira pa. Bakit hindi siya nagpatira pa? Aba wastakbar, siya ay tumanggi at nagmalaki. Wa kana minal kafirin, siya ay naging kabilang sa walang pananampalataya o tumatakwil sa pananampalataya. Bakit? Ayaw niyang magpatira pa, ayaw niyang magpakumbaba, ayaw niyang magbigay dangal kay Adan kasi nga siya ay nilikha sa apoy. Kasi ang jinn, para dagdag sa ating kalaman, ay nilikha sa lumalagablab na apoy na walang usok, at ang mga anghel naman ay nilikha mula sa liwanag, at si Adan, ang tao, ay nilikha mula sa lupa. Ayaw niyang magpatira pa, hindi siya magpatira pa kasi nga siya ay nilikha mula sa apoy. Samantala, ang tao nilikha lamang mula sa tinatawag na lupa. Napakaganda ang pananampalataya sa Islam kasi mayroong mga foundation. Mayroong mga foundation sa pananampalatayang Islam. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Napakaliwanag mga kapatid. Ang inyong Panginoon ay iisa lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Huwar rahmanur rahim. Ar-Rahmanur Rahim, ang higit na mawain, ang higit na mahabagin. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya. At ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Mga kapatid, para sa mga kapatid na nagtatahak ng patnubay, tamang landas, sumainyo ang kapayapaan. Narito naman tayo sa ating pagpapatuloy ng ating programa. Nabanggit natin sa nakalipas ang pangalawa na pananampalataya sa kanyang mga anghel. Pananampalataya sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay mayroong mga anghel tulad ng nabanggit natin na walang nakakaalam kung gaano sila kadami at walang nakakaalam sa kanilang mga pangalan maliban lamang sa ilan sa mga pangalan na nabanggit sa banal na Quran.
Sa ngayon mga kapatid ay ang matatalakay natin ay ang pangatlo. Ang ibig sabihin ay ang pananampalataya sa kanyang mga aklat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng mga revelasyon sa mga propeta at sugo. Kabilang na binigyan niya ng aklat si Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan na ang ibinigay sa kanya ay Injil, Ebanghelyo. At marami pang iba, tulad ni Abraham, binigyan ng kalatas, si Moises binigyan ng batas, si David binigyan ng salmo, si Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan, binigyan ng aklat na ang kanyang pangalan ay Injil o kaya ay Ebanghelyo. Mga kapatid, ang lahat ng mga kasulatan na ibinigay ng Allah sa mga naunang propeta, sa totoo lang ay wala ka nang makita na orihinal. Hindi mo na makita ang orihinal na teksto ng mga aklat na ito. Kasi ibig sabihin, nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakahuling aklat, yun ay ang banal na Quran, na doon mo na makikita kung ano yung mga nilalaman ng mga naunang mga aklat. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagpatuloy niya ang daan na matuwid na landas ng mga naunang mga propeta, yun ay ang pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin ang pagkakaibahan o kaibahan ng Quran sa ibang mga aklat. Sabihin nga natin ay sa Biblia. Sa banal na Quran ay makikita natin na walang pagbabago. Kasi ang Allah mismo ang nagsabi, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Maliwanag mga kapatid na katotohanan, sabi ng Allah, ibinaba namin, ipinahayag namin ang zikr, ang Quran, at kami, sabi niya, ang mangangalaga. Ibig sabihin, walang pagbabago ang banal na Quran. Hindi katulad sa ibang mga kasulatan, o kaya ay sabihin natin na sa Biblia na mayroong mga revise, no? Mayroong mga revise. Ang banal na Quran hindi na revise. Pero sa Biblia, mayroong revised King James Version, mayroong standard version, mayroong the Catholic Revised Version. Samantala, ang banal na Quran hindi nababago, hindi nare-revise, hindi nadadagdagan at hindi nababawasan dahil ang Allah ang nangangalaga. Mga kapatid, magbabalik tayo pagkaraan ng ilang sandali. Mga kapatid, tulad ng nabanggit natin na ang banal na Quran ay hindi na-revise, hindi nababago, hindi nadadagdagan at hindi nababawasan dahil ang Allah ang nangangalaga sa banal na Quran. Kung alam po natin mga kapatid, ay ang banal na Quran ay ibinaba sa buwan ng Ramadan bilang ito ay patnubay hindi lamang sa mga Muslim, mga nananampalataya o sa mga Arabo, kundi sa lahat ng mga tao, sa sangkatauhan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Napakalinaw ang talatang ito mga kapatid, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Shahru Ramadan," sa buwan ng Ramadan, "alladhi unzila fihi al-Quran," na dito ibinaba, ipinahayag ang Quran mula sa Lawhil Mahfuz, sa kataas-taasan at patungo sa tinatawag na ilas sama'id dunya, sa kalangitan, sa buwan ng Ramadan. No? Isang bisis na ibinaba mula sa Lawhil Mahfuz patungo sa kalangitan. Hudan linnas, ito ay patnubay hindi lamang sa mga Muslim, hindi lamang sa mga Arabo, hindi lamang sa mga balik Islam, kundi ito ay patnubay linnas sa lahat ng mga tao, sa sangkatauhan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, at ito ay maliwanag na tanda at patnubay
at ito ay pamantayan sa pagitan ng katotohanan at hindi katotohanan, o kaya ay pamantayan sa pagitan ng tama at saka mali. Mga kapatid, ang banal na Quran ay hindi katulad ng ibang mga kasulatan na kung saan ay basahin mo man yan ng paulit-ulit ay walang nasabi na yan ay mayroon kang gantimpala. Dahil ang banal na Quran, kapag binasa mo ang banal na Quran, mga kapatid, isang litra lang sa banal na Quran ay mayroon ka ng kabutihan. At ang isang kabutihan ay equivalent niya ay 10 mga kabutihan. Hindi ko sasabihin, sabi ni propeta, na ang alif lam mim ay 1 litra, kundi ang alif ay 1 litra, ang lam ay 1 litra, ang mim ay 1 litra. Papasok tayo sa mathematic, 1 litra, 1 litra, 1 litra, bali 3. Times 10, bali 30. Tingnan ninyo mga kapatid, kung basahin natin ang isang page ng banal na Quran, libo-libong mga kabutihan na ating matatamo. Pero matatamo natin ito, makukuha natin ito kapag tayo ay yumakap sa Islam. Yan ang kagandahan sa pananampalatayang Islam, na kung saan ay kapag ikaw ay yumakap sa Islam, napakaraming mga kabutihan na iyong matatamo, bagkus mabubura pa ang lahat ng mga nauna mong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, hinihimo ko ang mga kapatid na hindi pa mga Muslim, kami po ay nag-anyaya sa inyo na sana bigyan ninyo ng oras upang saliksikin ang Islam sa pamamagitan lamang, mga kapatid, ng pagbasa ng banal na Quran. Makikita nyo na ang banal na Quran ay, kung mayroon mang mga translation, yan ay translation sa English o kaya translation sa Tagalog, pero nandoon pa rin yung original na Arabic. Hindi katulad sa Biblia, na sa Biblia, wala ka nang makita na original, kundi Tagalog lang o kaya English lang. Yung salita ni Jesus na Aramaic, hindi mo na makita doon. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng oras na upang basahin ang talata, ang salita ng nag-iisang tunay na Diyos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na tumatahak ng patnubay at tamang landas, sumainyo ang kapayapaan. Narito naman po tayo sa ating pagpapatuloy sa ating paksa. Nabanggit natin sa nakaraan ang pangatlong pananampalataya, na kung saan ay ang pananampalataya sa Kanyang mga aklat. Ang Allah ay mayroong mga aklat na ibinaba o ibinigay sa mga propeta at sugo. Sa ngayon mga kapatid ay ang matatalakay naman natin sa maikling oras ay ang tungkol sa pananampalataya sa Kanyang mga propeta at sugo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsugo ng Kanyang sugo sa bawat pamayanan, bawat nation, upang ipangaral sa kanila ang pagkilala sa Allah, pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at upang ipagbawal nila ang anumang uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa mga kapatid naman, pag-usapan natin ang tungkol sa Biblia, sa mga kapatid na nagbabasa ng Biblia, makikita natin sa John 5 verse 30, sinabi ni Jesus,
hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Napakaliwanag na walang ginagawa si Propetang Hesus. Sa Biblia pa lang ang babasihan natin. Sumakanyang kapayapaan, maliban lamang sa sinusunod niya kung ano yung ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga Muslim, ang higit na kanilang binabasihan ay ang banal na Quran na walang pagdududa. Nabanggit sa banal na Quran na sinabi ni Jesus, "Waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un." Ako ay naparito sa inyo, sabi ni Propeta Jesus, sumakanyang kapayapaan, na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. Ano ang tanda na dala ni Jesus, sumakanyang kapayapaan? Unang-una mga kapatid na mababanggit ko sa inyo na tanda, yung kanyang himala na hindi nabanggit sa anumang aklat o sa Biblia. Ang himala ni Jesus na naghugis siya ng hugis ng ibon sa lupa, naghugis siya, at yun ay hinipan niya at naging ibon. Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo, ang himala, napakalaking himala ni Propeta Jesus, sumakanyang kapayapaan na nabanggit sa banal na Quran, kabilang sa kanyang himala ay ginamot niya yung tao na bulag, nakakita. Ginamot niya yung tao na may sakit, kitong. Sa kapahintulutan ng Allah, nagamot. Kabilang sa himala na ibinigay ng Allah kay Propeta Jesus, sa Arabic ay ang kanyang pangalan ay Isa alayhis salam. Ibinigay ng Allah sa kanya ay yung bumuhay siya ng patay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang sandali. Kaya mga kapatid, si Jesus sa pananampalatayang Islam, siya ay isang propeta lamang at sugo ng Diyos. Hindi siya Diyos, hindi Diyos na nagkatawang tao, hindi anak ng Diyos, kundi siya ay sugo, bagkus kabilang siya sa dakilang propeta o kaya ay sugo. Pagdating naman dito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa maikling oras mga kapatid, mababanggit natin ang isa sa himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagkabiyak ng buwan. Ang mga tao sa Makkah ay nagsabi sila kay Propeta, hiniling nila kay Propeta na hatiin ang buwan. Kasi ang mga naunang mga propeta, mayroon silang mga himala. Si Abraham, hindi nasunog sa naglalagablab na apoy. Si Moises, nahati ang karagatan. Si Jesus, maraming mga himala tulad ng nabanggit natin kanina lang. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanyang himala ay yung pagkahati ng buwan. Nangako ang mga tao na taga Makkah na kung mahati ang buwan ay sila ay magmo-Muslim, yayakap sa Islam. Nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah hanggang sa nahati yung buwan. Isa yan sa himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makakalimutan ng mga Muslim, bagkus pati mga hindi mga Muslim ay nakikita nila na nandyan sa masjid, sa taas ng masjid ay makikita ang kalahating buwan. Isa yan sa tanda, alaala na himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero take note mga kapatid, ang mga Muslim hindi nila sinasamba ang buwan. Hindi katulad ng iba na sinasabi nila na ang mga Muslim daw ang sinasamba nila ay buwan. Kasi nga sa bawat masjid ay may mga buwan. Hindi mga kapatid, alaala lang yan na kung saan ay himala ni Propeta Muhammad. Dahil ang mga Muslim ang sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang, wala ng iba. Kaya mapapansin ninyo mga kapatid, no, na walang mga larawan, walang mga imahen, walang anumang bagay, no? Kasi concentrate lang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa talata na mababanggit natin, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
Katiyakan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kami ay nagsugo ng isang sugo sa bawat pamayanan o bawat nisyon, ani abudullah, na sila ay mag-anyaya, magsasabi, o abudullah, sambahin ninyo ang Allah. Tingnan ninyo, ang aral inianyaya ng mga propeta ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ani abudullah, sambahin ninyo ang Allah, wajtanibut tagut, at iwasan ninyo ang tagut o anumang uri ng mga huwad na mga sinasamba katulad ng mga Diyos-Diyosan, mga larawan, mga imahen o kaya ay mga ribulto o anumang panalangin na iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagsamba ay iniuukol lamang ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasambahin ng mga Muslim ang Allah na para nilang nakikita. Kahit na hindi man nila ito nakikita, pero tinitiyak nila sa puso't isipan nila na ang Allah ay nakikita sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang sa mga Arabo kundi sa lahat ng kanyang pamayanan kasi wala nang darating pa na propeta. Isinugo si Propeta Muhammad sapagkat siya ng pinakahuling propeta bilang awa. Bilang awa sa lahat ng mga nilalang, no? Bilang awa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ituwid ang maling pananampalataya, upang ituwid ang maling pagsamba, kung saan ay sa bawat henerasyon nalilihis ang mga tao sa tamang landas. Kaya mga kapatid, hinihikayat po namin kayo na mga kapatid na hindi mga Muslim na sana bigyan ninyo ng oras upang saliksikin ang pananampalatayang Islam. Bigyan ninyo ng oras kung sino ba talaga si Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Kasi nga kahit na halongkatin natin ang Biblia mula sa umpisa hanggang sa dulo, wala tayong makikita na sinabi ni Jesus na ako ang Diyos, sambahin ninyo ako. Wala. Bagkus ang makikita natin ay sinasabi niya na siya ay isang propeta lamang at sugo ng Diyos. Hikayatin natin ang ating mga kapatid, mga pamilya na sana ay matuklasan nila ang tamang pananampalataya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na nagtatahak ng patnubay at tamang landas, binabati namin kayo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, natalakay natin sa nakalipas ang tungkol sa pananampalataya sa Kanyang mga propeta at mga sugo. Ang Allah ay mayroon siyang mga propeta at sugo. Nagsugo siya sa bawat pamayanan upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at itakwil ang anumang uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon mga kapatid, ay ang matatalakay natin sa maikling oras ay ang tungkol sa panglima na kung saan ay pananampalataya sa huling araw. Pananampalataya sa huling araw. Ibig sabihin nito ay ang araw ng paghuhukom. Ang mga Muslim ay naniniwala na mayroong huling araw o kaya ay mayroong araw ng paghuhukom. Tayo ay mamamatay lahat at tayo ay mabubuhay muli. At mayroong araw ng paghuhukom, mayroong tinatawag na pagsisiyasat sa ating mga gawain at mayroong tinatawag na pagbibigay ng gantimpala. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay siya ng gantimpala sang-ayon sa ating mga gawain o kaya ay mga kabutihan. Alhamdulillah, mayroong paraiso na ibibigay
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong impyerno na kung saan ay para sa mga taong walang pananampalataya, tumatakwil sa pananampalataya sa Allah o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, kung titingnan natin ang Biblia, para sa mga kapatid na nagbabasa ng Biblia, si Jesus ay mayroon siyang sinabi sa Biblia. Sa John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila na nag-iisa at tunay na Diyos, at si Hesus Kristo ay iyong sinugo. Tingnan ninyo mga kapatid, pinatutunayan ni Propeta Jesus sumakanya ang kapayapaan na siya ay sugo lamang ng nag-iisang tunay na Diyos. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, buhay na walang hanggan pagdating sa araw ng paghuhukom. Kasi ibig sabihin, wala nang kamatayan pagdating sa araw ng tinatawag na paghuhukom. Mga kapatid, ang araw ng paghuhukom, huling araw, kung ito ang mapapag-usapan natin mga kapatid, ay napakahabang pag-usapan. Kasi ang tao, kapag dumating na sa punto na siya ay mamatay, ibig sabihin wala nang makakatulong sa kanya. Ang madadala lamang niya ay ang kanyang mga gawain. Kung ano man yung kanyang mga gawain na mga kabutihan, na siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay ibig sabihin makakasama niya. Mga kapatid, tayo ay magbabalik pagkaraan ng ilang sandali. Mga kapatid, nilikha tayo ng Allah na hindi para paglalaro lamang. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba ninyo na nilikha namin kayo na bilang paglalaro lamang? Wala nang kautusan, wala nang ipinagbabawal, wala nang gantimpala, wala nang kaparusahan? Hindi. Ibig sabihin, lahat tayo ay babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong tinatawag na purpose ng ating buhay. Ang purpose kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang pagtatambal sa Allah, yan ang tigib na ipinagbabawal. Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagsamba sa mga imahin, pagsamba sa mga ribolto, pagsamba sa tao, pagsamba sa baka, tulad ng ibang mga pananampalataya o mga nisyon na sumasamba sila sa baka, mayroon pang iba na sumasamba sa ahas, o pagsamba sa anumang bagay, ang lahat ng mga yan ay yan ang tinatawag na shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay maisip-isip natin mabuti, sapagkat ang lahat ng mga iyan ay ibig sabihin ay maling pagsamba, maling pananampalataya. Kasi ang dapat lamang nasambahin ang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa napakagandang katangian ng mga Muslim sa Islam ay sumasamba lamang sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay walang Muslim na sumasamba sa nilikha lamang. Napakaraming yumakap sa Islam dahil lamang sa logic na ito na ang lahat ng mga Muslim sumasamba lamang sa Allah at walang isa man na Muslim na sumasamba sa anumang nilikha. Pakinggan natin ang isang talata sa Banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ,
ang sinumang tao na magnanais na makatagpo, makita niya ang kanyang Panginoon, falyamal amalan saliha, siya ay gumawa ng gawaing mabuti, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, at huwag siyang gumawa ng anumang uri ng pagtatambal. Ni isang pagtatambal o katiting na pagtatambal ay huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga larawan, mga imahin, sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa napakagandang aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung ritual sa Islam. Pag nagmuslim ang isang tao, ito yung binibigkas niya. Kaya sabi ni Propeta, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Yung mga kapatid na hindi mga Muslim, pag sila ay umakap sa Islam, ito ang kanilang sinasabi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Pangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Ang sino man ang kanyang huling masabi sa kanyang buhay ay la ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, dakhalal jannah, makakapasok sa paraiso. Mayroon ba kayong nakita na ibang pananampalataya na nangako na makapasok sa paraiso? Magsasabi ka lang ng la ilaha illallah. Tapat sa iyong puso ang iyong pagsasabi, bukal sa iyong kalooban ang pagyakap sa Islam, makakapasok ka na sa paraiso. Kasi bakit? Pagpasok mo pa lang sa Islam, kapatid na hindi Muslim, ngayon pa lang kapag ikaw ay pumasok sa Islam, mas mainam ka pa sa akin, mas mainam ka pa sa mga Muslim, mas mainam ka pa sa mga Arabo, kasi ikaw lahat ng iyong mga kasalanan binura ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bigyan natin ng oras upang saliksikin ang Islam. Huwag nating hayaan na maudyukan tayo ni Satanas. Nasasabihin natin, saka na lang mag-Muslim, saka na lang pupunta sa pag-aaral, saka na lang manaliksik. Pag-uudyok yan ni Satanas. Bigyan natin ng pagkakataon upang ating matuklasan ang tamang pananampalataya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingan natin ng tulong. Tayo'y magpapakukup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na naghahanap o tumatahak ng patnubay o tamang landas, binabati namin kayo nang sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, narito naman po tayo sa ating pagpapatuloy sa ating programa. Kung naalaala ninyo, ang ating paksa sa nakaraan ay ang tungkol sa ikalimang haligi ng pananampalataya ng mga Muslim, ang pananampalataya sa tinatawag na huling araw o kaya ay araw ng paghuhukom. Ipagpatuloy natin mga kapatid ang tungkol sa kamatayan. Sa totoo lang mga kapatid, maraming mga tao na tinatakbuhan nila ang kamatayan. Kung papasok ka sa isang kuweba na napakadilim, mayroon ka pang pag-asa na makakita o makasilip ng liwanag. Pero ang kamatayan, kapag dumating na ang kamatayan, wala ka nang masisilip na liwanag. Wala ka nang masisilip na liwanag kasi napakadilim. Tatakbuhan natin ang kamatayan, lalayuan natin, pero nasasalubong naman natin ito. Hindi natin ito matatakasan. Kaya paghandaan natin, mga kapatid. Isa sa mababanggit ko sa inyo na napakagandang kasaysayan, isang lalaki na pumunta kay Propeta Sulaiman alayhis salam.
Si Propeta Sulaiman ay kaibigan niya, ang anghel ng kamatayan, laging bumibisita sa kanya. Isang araw na pumasok ang anghel ng kamatayan at nakita niya si Propetang Sulaiman na may kausap na isang lalaki. Tinitigan ng anghel ang lalaki na iyon. At nang lumabas na, ang anghel ng kamatayan ay tinanong ng lalaki si Propeta Sulaiman. Sabi niya, Propeta Sulaiman, Solomon, sino ba yung nasa loob kanina? Sabi ni Propetang Solomon, siya si anghel ng kamatayan. Tinititigan niya ako, sabi niya, ng masakit. Pero mayroon akong pakay sa iyo, sabi ng lalaki. Ano ang pakay mo? Sabi ng lalaking ito, pagutusan mo ang hangin na dalhin niya ako doon sa bandang India. Pinagutusan ni Propetang Sulaiman, alam natin ang pagiging hari ni Propetang Sulaiman. Pati mga langgam ay nakakausap niya. Pinagutusan niya ang hangin na dalhin ang lalaking iyon doon sa India. At dinala na doon sa India. Mga lumipas na araw ay bumalik si anghel ng kamatayan kay Propetang Sulaiman. Tinanong siya ni Propetang Sulaiman. Sabi niya, mayroong isang lalaki nung nakalipas na mga araw na tinititigan mo daw ng masakit na pagtitig. Ano ang sabi ng anghel ng kamatayan kay Propetang Sulaiman alayhis salam? Sabi niya, nagtataka ako kasi pinag-utosan ako ng Allah na huhugutin ko ang kanyang kaluluwa, pero doon ako pinag-utosan sa bandang isla doon sa India. Kaya nakita ko siya dito sa iyo sa Sham. Kaya mga kapatid, sa araw din na iyon pala ay kinuha ng anghel ng kamatayan ang kaluluwa ng tao na yon, ng lalaki na yon, doon niya kinuha doon sa bandang India. Ang kamatayan ay hindi natin matatakasan ito, mga kapatid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sabihin mo, O Muhammad, na katotohanan na ang kamatayan na inyong tinatakasan, ito ay daratal ito sa inyo. Mga kapatid, tayo ay magbabalik muli pagkaraan ng ilang sandali. Mga kapatid, mayroon pa ditong isang napakagandang kasaysayan na sana ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman, makakaingganyo sa atin sa pananaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ito ay tungkol sa isang sahabi na si Anas bin Malik. Si Anas bin Malik, nakita niya sa kanyang panaginip si anghel ng kamatayan. Tinanong niya si anghel ng kamatayan kung ilan ang natitira pa sa kanyang edad, kailan siya mamamatay. Sa kanyang panaginip ay itinaas daw, inisignal daw ng anghel ng kamatayan ang kanyang kamay. Ibig sabihin ay 5. Nagtatanong si Anas bin Malik kung ano ba yon. Itinanong niya kay anghel ng kamatayan, 5 taon ba? O 5 buwan? O 5 araw? Nakagising si Anas bin Malik na isang sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naghahanap siya ng kanyang matanungan sa panaginip na iyon at nakita niya si Ibn Sirin ay itinanong niya kay Ibn Sirin. Kinuwento niya kay Ibn Sirin ang pangyayari sa kanyang panaginip. Ano ang sinabi ni Ibn Sirin? Sabi niya, O Imam ng Hijrah, Anas bin Malik, yun ay hindi ibig sabihin na 5 taon o kaya ay 5 buwan o kaya ay 5 araw. Yun yung 5 bagay na nakalingid na walang nakakaalam maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung 5 bagay na ito, mga kapatid? Ang 5 bagay na iyon ay tulad ng nabanggit sa banal na Quran.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, katotohanan na ang Allah ay siya ang nakakaalam. Indahu ilmus sa'ah, siya ang nakakaalam sa huling oras. Wa yunazzilul ghaith, at siya ang nagpapababa ng ulan. Wa ya'lamu ma fil arham, pangatlo, siya ay alam niya kung ano yung nasa sinapupunan. Kung mayroong mga ultrasound o mga sonar, ang tawag dito sa bansa ng mga Arabo ay sonar, makikita ang kasarian ng bata, lalaki siya o kaya ay babae. Minsan ay nagkakamali, pero minsan ay tama rin na sinasabi sa sonar na nakita na lalaki o kaya ay babae na yon. Pero walang nakakaalam, wala pang equipment na malalaman kung ano yung kinabukasan ng bata na nasa sinapupunan. Magiging doktor ba? Magiging attorney? Magiging abogado ba? O kaya ay magiging guro ba? O magiging magnanakaw? Magiging mandaraya? Walang nakakaalam. Pero ang Allah, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada, hindi alam ng tao kung ano ang makukuha niya, kung ano yung kikitain niya bukas. Minsan bigla nang may dumarating na biyaya, bigla nang may dumarating na mga ibinibigay, mga blessing na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan naman ay bigla nang akala natin ay biyaya na pero nawawala. Mayroong nalulugi sa kanyang mga business. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. At hindi alam ng tao kung saang lupain siya mamamatay o kaya ay kailan siya mamamatay. Kaya yung panaginip ni Anas bin Malik ay ibig sabihin kabilang yun sa 5 bagay na hindi alam kung kailan mamamatay at kung saang lupain mamamatay. Mga kapatid, napakaganda, saliksikin natin ang Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na tumatahak ng tamang landas, ang patnubay, binabati namin kayo nang sumainyo ang kapayapaan. Nabanggit natin sa nakaraan na paksa natin na hindi natin kailanman matatakasan ang kamatayan. Ipagpatuloy natin mga kapatid. Dahil sa hindi natin matatakasan ang kamatayan, dahil daratal din sa atin ang kamatayan, saan man tayo mapupunta, ano ang dapat natin gawin? Paghandaan natin. Paghandaan natin mga kapatid. Paghandaan natin ang ating kamatayan. Gumawa tayo ng kabutihan, ituwid natin ang maling pananampalataya. Kung tayo ay hindi mga Muslim, ay yakapin natin ang Islam dahil ito na ang matuwid na landas o tuwid na daan. Wala nang iba. Ang mga Muslim, sila ay nagdarasal araw-araw at paulit-ulit nila binibigkas, ihdinas siratal mustaqim. O Allah, patnubayan mo kami sa tuwid na landas o tuwid na daan. Ang Islam, wala nang iba. Mga kapatid, kung ikaw ay naglalakbay, maghahanda ka ng baon. Kapag ka pumasok ka sa kuweba na napakadilim, mayroon ka pang pag-asa mamaya na makasilip ka ng liwanag. Pero kamatayan na ang pinag-usapan. Hindi natin may kukumpara sa mga ganyan na pangyayari. Mga kapatid,
Sabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang bawat may buhay, bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ikaw, sabi ng Allah, katotohanan na mamamatay rin, O Muhammad. At sila ay mamamatay rin silang lahat. Kaya mga kapatid, ano ang aral sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalaysay ni Ibnu Umar, kalugdan silang dalawa ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Gawin mo ang iyong sarili dito sa mundo na parang ikaw ay dayuhan, hindi ka kilala. Aw abiru sabil, o kaya ay ikaw ay naglalakbay lamang, dumadaan ka lamang dito sa mundo. Si Ibni Umar ay sinabi niya na kapag inabot ka ng gabi, huwag mo nang hintayin ang umaga. Makapag-isip-isip ka na magyakap ka, huwag mo nang hintayin. Makapag-isip-isip ka na saliksikin mo ang Islam, huwag mo nang hintayin ang umaga. Bigyan mo na ng oras na saliksikin ang Islam. Si Ibni Umar, sinabi niya, kapag umabot ka ng gabi, inabutan ka ng gabi, huwag mo nang hintayin ang umaga. At kapag inabutan ka ng umaga, huwag mo nang hintayin ang gabi. Kaya mga kapatid, napakarami tayong oras kahit na tayo ay nagtatrabaho dito sa mga kumpanya ng mga Arabo o iba't ibang mga trabaho natin, may tungkulin tayo o wala tayong tungkulin, kahit papaano ay magkakaroon din tayo ng oras upang saliksikin natin ang Islam. Bigyan natin ng panahon dahil ang Islam ang tunay na relihiyon. Magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang sandali. Mga kapatid, si Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah, isang sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay magkasakit. Umiyak siya. May nagtanong sa kanya, sabi niya, Abu Hurairah, bakit ka umiiyak? Sabi ni Abu Hurairah, hindi ako umiiyak dahil sa mundo ninyong ito. Subalit ako ay umiiyak dahil sa napakalayo ang aking paglalakbay at kukunti lang ang aking baon. Ano ang pinakamainam na baon natin, mga kapatid? Ang pananampalataya, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag dumating na sa atin ang ating kamatayan, mga kapatid, kung tayo ay nananampalataya sa Allah, napakainam, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsipagbabaan ang mga anghel na magbabati sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Mga taong mga nananampalataya, mga matutuwid ang kanilang tinatahak. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah, katotohanan na silang mga tao na nagsasabi na ang aming Panginoon ay ang Allah. Thumma istaqamu, at sila ay taimtim sa kanilang pagsasagawa sa kautusan ng Allah, tunay na nananampalataya. Tatanazzalu alaihimul malaika, sa panahon ng kanilang kamatayan ay magsipagbabaan, tatanazzal, magsipagbabaan sa kanila ang mga anghel, abot tanaw, ang dami ng mga anghel sa harapan ng tao na yan na mamamatay. At sila ay magsasabi, ang mga anghel na ito magsasabi. Anong sasabihin nila? La takhafu, huwag kayong matakot. Wala tahzanu, at huwag kayong malumbay. Tingnan ninyo, mga kapatid.
Kasi bakit ang tao kapag dumating na sa punto ng kanyang kamatayan, natatakot na siya sa kanyang paroroonan. Saan na siya mapupunta? La takhafu, huwag kayong matakot. Wala tahzanu, at huwag kayong malumbay o huwag kayong malungkot. Kasi ang tao kapag dumating na sa punto ng kanyang kamatayan ay ibig sabihin nalulungkot na kung papaano na ang kanyang mga naiwan, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang pamilya. Paano na sila? Kaya nagsasabi ang mga anghel na huwag silang malumbay o kaya ay huwag silang malungkot. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dagdag pa dito mga kapatid na magandang balita. Wa abashiru, at tanggapin ninyo ang magandang balita, paraiso, na ito ay itinalaga, inihanda para sa inyo. Para saan? Para sa taong mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taimtim sa kanilang pagsasagawa, alang-alang sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila sumasamba ng mga rebulto, mga diyos-diyusan, mga imahin o anumang mga huwad na sinasamba, sapagkat ang sinasamba lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bigyan natin ng panahon ang ating mga sarili upang matuklasan natin ang tamang landas, ang pananampalatayang Islam. Kasi ang pananampalatayang Islam, ito ang tunay na relihiyon. Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan na ang relihiyon, ibig sabihin ng din ay sistema ng buhay, indallah, para sa Allah, ay ang Islam. Kaya ang Islam, mga kapatid, hindi lamang sa pagsamba, kundi sistema na ito ng ating buhay. Anuman ang mga gawain natin ay nakabase sa pananampalatayang Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinhingian natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na tumatahak ng patnubay at tamang landas, binabati namin kayo ng sumainyo ang kapayapaan. Nabanggit natin sa nakaraan ang tungkol sa kamatayan. Hindi natin ito matatakasan, kaya dapat ay paghandaan natin. Sa ngayon mga kapatid, ang magiging paksa natin sa maikling oras ay tungkol sa tinatawag na kaluluwa. Saan na mapupunta ang kaluluwa ng tao? Ang kaluluwa ng tao mga kapatid, kapag namatay na ang tao, ay tingnan ninyo mga kapatid ang pangyayari kay Abi Salama na naisalaysay ni Ummi Salama. Kalugdan sila ng Allah na kung saan ay si Abi Salama ay namatay siya na nakita ni propeta na nakamulat ang kanyang mga mata. Nilapitan ni propeta at sinarado niya ang mata ni Abi Salama. Dahil dito mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idha qubida tabi'ahul basar." Katotohanan na ang kaluluwa, kapag hinugot na ito ng anghel ng kamatayan, ay sasama ang paningin dito. Sasama ang paningin. Mga kapatid, paghandaan natin ang kamatayan. Ang taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay papunta na sa kabilang buhay at iiwanan na niya, tatalikuran na niya ang
pamumuhay dito sa mundo, ibig sabihin ay mamamatay na siya, magsipagbabaan ang mga anghel na kaanna wujuhahumus syams. Ang kanilang mga mukha ay parang araw, sikat ng araw, maliwanag. Mayroon silang dala-dala na pambalot na mula sa paraiso at pabango o anumang pangangailangan sa pambalot na mula sa paraiso. At uupo si anghel ng kamatayan sa tabi ng taong ito na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasabi si anghel ng kamatayan, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila rahmatillahi wa ridwanihi." Lumabas ka na o ikaw na mapayapang kaluluwa, lumabas ka na patungo sa awa o habag ng iyong Panginoon at sa kanyang tinatawag na pagkalugod. Yan ang nabanggit sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." O ikaw na mapayapang kaluluwa, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, bumalik ka na sa iyong Panginoon, ila rabbiki radiyatan mardiyah, na nalulugod at kinalulugdan. Fadkhuli fi ibadi, pumasok ka sa lipon ng aking mga alipin, wadkhuli jannati, at pumasok ka sa aking paraiso. Mga kapatid, magbabalik tayo pagkaraan ng ilang sandali. Mga kapatid na mga nasa abroad, mapapansin ninyo na kapag tayo ay umuwi ng Pilipinas sa ating bansa, ay nalulugod na tayo. Sa airport pa lang tayo o sa eroplano pa lang tayo, nalulugod na tayo na makita ang ating mga pamilya. At ganun din ang ating mga pamilya, nalulugod na sila na makita nila tayo. Kaya sumisilip na sila, marinig pa lang nila ang tuno ng eroplano, ay masayang-masaya na sila at tinitingnan nila ang pagbaba natin sa eroplano. Ang iba ay hindi nila nakikita, pero nagbabantay lang sila doon sa labas, sabik na sabik. Kaya akalain natin mga kapatid, na ang Allah na mismo ang tagapaglikha ang siyang nalulugod sa ating pagbabalik sa Kanya. Radiyatan mardiyah. Yung namamatay o yung mamamatay na tao, nalulugod na makita ang kanyang Panginoon, at ang kanyang Panginoon, ang Allah, ay nalulugod na sa kanyang pagbabalik. Tingnan ninyo mga kapatid. Kaya ang taong mabuti, saan mapupunta ang kanyang kaluluwa? Mapupunta na doon sa ikapitong antas ng langit, sa tinatawag na Iliyin. Sa tinatawag na Iliyin, doon itatala ang kanyang kaluluwa. Pero ang taong hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tatanggapin doon sa kalangitan. Ang mga taong mga musyrik, mga taong nagtatambal sa Allah, alam ko na masakit ito sa mga kapatid na mga nagtatambal, pero ito ay mismo ang Allah na ang nagsabi. Saliksikin natin ang tamang pananampalataya para hindi tayo malihis ng tamang landas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Ang sinumang tao na magtambal sa Allah, sumamba ng iba maliban sa Allah, sumamba ng mga Diyos-Diyosan, mga larawan, mga imahen, mga ribulto, anumang mga bagay na kanyang sasambahin, faka'annama kharra minas sama, ang kanyang kaluluwa ay dadalhin sa taas, pero hindi tatanggapin doon sa kalangitan dahil masasara. Faka'annama kharra minas sama, para bagang nahulog mula sa alapaap, mula sa kalangitan. Fatakhtafuhu at-tayr, at ang ibon ay tutukain o aagawin
ng ibon, pagagawan ng ibon. Aw tahwi bihi rihu fi makanin sahik. O kaya ay itatapon ng malakas na hangin at doon na mapupunta sa pinakamalayong lugar. Kaya mga kapatid, kung nakikita lang natin ang kamatayan ng taong hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibig sabihin napakasakit. Napakasakit dahil ang Allah na ang nagsabi sa banal na Quran. Kaya ituwid natin ang ating pananampalataya. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Tingnan ninyo mga kapatid, kung nakikita lang ang mga hindi nananampalataya kung paano kukunin ng mga anghel ang kanilang kaluluwa. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum, hinahampas nila ang kanilang mga mukha, wa adbarahum, at ang kanilang mga likod. Hinahampas nila ang kanilang mukha at ang kanilang mga likod. At lasapin ninyo, tikman ninyo ang nakakasunog na kaparusahan. Mga kapatid, ituwid natin ang ating pananampalataya. Tigilan na natin ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, mga larawan, imahen o anumang mga pagsamba, kundi ang sambahin lamang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong. Tayo'y magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman ang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya. At ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na tumatahak ng tuwid na daan o patnubay, tuwid na landas, binabati namin kayo ng sumainyo ang kapayapaan. Nabanggit natin sa nakalipas na ating paksa ang tungkol sa kaluluwa. Ang kaluluwa ng taong nananampalataya mapupunta na sa Iliyin o kaya Iliyon sa kataas-taasan ayon sa pagpapaliwanag ng mga mufassirin ay doon sa ibaba ng Arsh, luklukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon mga kapatid ay ang mababanggit natin ay tungkol naman sa libingan. Ang libingan mga kapatid ay yan yung pamumuhay natin na pamumuhay na tinatawag na paghihintay, na hinihintay natin ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Tingnan ninyo mga kapatid, kapag namatay na ang isang tao ayon sa isang nabanggit sa hadith, ay sasama hahatid sa kanya ang tatlo. At babalik ang dalawa, maiiwan sa kanya ang isa. Hahatid sasama sa paglibing sa kanya ang kanyang pamilya at ang kanyang kayamanan. Pero ito ay babalik din. Babalik din ito. Hahatid sa kanya ang kanyang ibig sabihin ay gawain at ito ang maiiwan sa kanyang libingan. Mga kapatid, ibig sabihin ay wala tayong madadala. Kung mayroon tayong mga kayamanan, mayroon tayong mga pamilya, kahit gaano tayo kamahal ng ating asawa, hanggang iiyak lang yan. Pero babalik din sila sa bahay. O ang ating mga anak, iiwanan din tayo. O ang ating mga kamag-anak, iiwanan din tayo. Kung mayroon tayong sasakyan, isinakay tayo sa ating sasakyan at babalik din yan. Hindi yan isasama doon sa ating libingan.
Ang madadala lang natin ay ang ating mga gawain. Ano ang nais nating ipahiwatig? Wala nang makakatulong sa atin. Kaya linisin natin ang ating puso, ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi wala nang makakatulong sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Sa araw na yaon, sabi ng Allah, hindi na magiging pakinabang sa kanila ang mal, ang kayamanan, at ang ibig sabihin banun, ang mga anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Maliban lamang sa sinumang tao na darating sa Allah subhanahu wa ta'ala na may dala-dala siyang malinis na puso. Malinis na puso. Ibig sabihin, hindi sumasamba sa anumang mga huwad na mga sinasamba niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang sandali. Mga kapatid, si Abu Bakar radhiyallahu anhu, tatay ni Aisha radhiyallahu anha, kalugdan sila ng Allah. Nang siya ay magkasakit, si Abu Bakar as-Siddiq, ay tinanong siya ng kanyang anak na si Aisha, "O aking minamahal na ama, ano ang ibabalot namin sa iyo kapag ikaw ay namatay?" Sinagot siya ni Abu Bakar as-Siddiq. Sinabi ni Abu Bakar kay Aisha, "Ang ibalot mo sa akin ay ang aking damit na ito mismo." Sinabi ni Aisha sa kanya na ang damit mo ay tagpi-tagpi na, may mga mansa na, luma na. Sinabi ni Abu Bakar sa kanya na ang damit kong ito ang aking ginagamit sa aking pagdarasal. Kaya gusto ko na ito ang ibalot sa akin kapag ako ay namatay. Sinabi sa kanya ni Aisha na, "O aking minamahal na ama, ayaw mo ba na bilihang kita ng bago na ibalot sa iyo?" Sabi ng kanyang tatay, ang buhay ay mas may karapatan na gamitin ang bagong damit, bagong tila, kaysa sa patay. Mga kapatid, pagdating sa araw ng ating kamatayan, sa ating libingan, sa araw ng paghuhukom, ay wala na mga kapatid. Ang mabuti lang na gawain natin, ang tamang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang madadala natin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ang sinumang tao na gumawa ng kasing atom na napakaliit na gawain na mabuti, khayran yara, ay makikita niya dahil ipakikita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sinumang tao na gumawa ng kasing liit na atom na masama, syarran yara, ay makikita niya dahil ipakikita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin na sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang mga aral ni Propeta patungo sa paraiso. Benefits na makukuha natin ay patungo sa paraiso. Mismo nagpromise si Propeta sa kanyang hadith, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Lahat ng aking pamayanan, sila ay makakapasok sa paraiso, illa man aba, maliban lamang sa sinumang tumanggi na makapasok sa paraiso. Kaila wa man ya'ba ya Rasulullah, may nagsabi sa kanya, sino ba yung tao na tumatanggi na makapasok sa paraiso? Qala, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ang sinumang sumunod sa akin, siya ay makakapasok sa paraiso. Ang sinumang sumuway sa akin, siya ang tumatanggi na ayaw makapasok sa paraiso. Mga kapatid,
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin na siya ay hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Para wala nang masabi ang mga tao na gawa-gawa lang ni Propeta. Katulad ng mga iba na sinasabi nila na ang Quran ay gawa-gawa lang daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang Allah ay naghamon sa kanila na kung saan ay magbigay sila ng isang sura lamang o maikling sura lamang ng katulad ng banal na Quran. Pero kailanman ay hindi nakayanan na gawin ng mga taong mga musyrik, mga taong mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ang lahat ng hindi mga Muslim ay magtipon-tipon upang gumawa ng katulad ng isang sura lang ng Quran o talata ng Quran at kasama pa nila ang lahat ng mga jin o mga engkanto, kailanman ay hindi nila makakayanan na gumawa ng isang sura lang ng katulad ng sura sa banal na Quran. Mga kapatid, inuulit ko, hikayatin natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya na saliksikin ang tamang pananampalataya. Ang Islam ang tunay na relihiyon. Paghandaan natin ang ating kamatayan, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin. Siya lamang ang hinhingian natin ng tulong. Tayo ay magpapakupkop sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinumang patnubayan ng Allah ay walang makakaligaw sa Kanya. At ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Para sa mga kapatid na tumatahak ng tamang landas patnubay, binabati namin kayo ng sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, kung naalaala ninyo, ay mayroong 6 na pananampalataya sa Islam. Unang-una ay pananampalataya sa kaisa ng Allah. Pangalawa, pananampalataya sa kanyang mga anghel. Pangatlo, pananampalataya sa kanyang mga aklat o mga kasulatan. Pang-apat ay pananampalataya sa kanyang mga propeta at sugo. Pang-5 ay pananampalataya sa huling araw o kaya ay araw ng paghuhukom. Nabanggit natin yan sa mga nakaraan na ating mga paksa. Sa ngayon mga kapatid ay ang mababanggit natin ay ang panghuling pananampalataya, haligi ng pananampalataya, ang pang-6, ang tinatawag na pananampalataya sa tinatawag na kapalaran o kaya ay tadhana. Ang mga Muslim ay naniniwala sa kapalaran. Mabuti man o masama ang nangyayari sa atin, ito ay kapalaran natin. Ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mapapansin natin mga kapatid, ay marami ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Patuloy na mga trahedya sa ating bansa sa Pilipinas o sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, marami ng mga trahedya. Naalala din natin ang pangyayari o pagkaroon ng trahedya sa bandang Leyte, no? Ang tinatawag na Yolanda. Marami pang iba, mga kapatid. Ang hindi mga Muslim, kapag mayroong dumating sa kanila na mga trahedya, pagsubok, mayroon kang makikita na sisisihin nila ang Diyos. Mayroon kang makikita na magagalit kung bakit nangyayari yon. Mayroon kang makikita na hihina ang kanilang loob. Pati nga sa mga pinapalabas sa telebisyon ay makikita mo na kung mayroong namatay ang kanyang pamilya, namatay ang kanyang anak, sa mga napapansin natin sa telebisyon, ay lumalabas na at sinisisi na niya ang Diyos, ang Panginoon.
Ang lahat ng mga iyan ay hindi pwede sa pananampalatayang Islam. Kasi sa pananampalatayang Islam, ang mga Muslim ay naniniwala na anuman ang nangyayari, mabuti man o masama, ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katunayan ay nakasulat na sa Lawhil Mahfuz ang kapalaran ng lahat ng kanyang mga nilikha 50,000 years bago palikhain ng Allah ang kalangitan at kalupaan. 50,000 years bago palikhain ang kalangitan at kalupaan. Nandyan na, natapos na ang kapalaran. Tayo ay magbabalik pagkaraan ng ilang sandali. Mga kapatid, isang kasaysayan sa panahon ni Omar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah. Isang lalaki na magnanakaw, siya ay nagnakaw. Nahuli siya, tinanong siya ni Omar kung bakit siya nagnakaw. Sinabi ng lalaking ito na magnanakaw, ito ay kapalaran, kagustuhan ng Allah. Ano ang ginawa ni Omar? Ipinag-utos niya sa kanyang mga kasama na hampasin, latiguhin ng 30 bisis at putulin ang kanyang kamay. Nagtanong sila, bakit o Umar puputulin ng kamay at hahampasin pa ng 30? Sinabi ni Omar, puputulin ang kanyang kamay dahil sa kanyang pagnanakaw. Yun ang hatol sa kanya, at hahampasin siya o kaya lalatiguhin siya ng 30 dahil sa kanyang pagsisinungaling laban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ginawa niyang pangangatuwiran na kagustuhan, kapalaran yun, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga gawain natin na mga masasama, huwag nating sabihin yan na kapalaran o kagustuhan. Kasi binigyan tayo ng Allah ng choice upang pumili kung ano yung dapat nating gawin. Ang tama o ang mali. Ang mabuti o ang masama. Ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. At sabihin mo ang katotohanan mula sa iyong Panginoon. Ang sino mang magnais ay manampalataya. At ang sino mang magnais na hindi manampalataya, hindi manampalataya. Ang mga Muslim ay naniniwala sa kapalaran na ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng pangyayari ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ang nakakaalam, dahil siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Pangalawa, ang mga Muslim ay naniniwala sa kapalaran na kung saan ay nakasulat na sa Lawhil Mahfuz. Tulad ng nabanggit natin kanina lang, na ibig sabihin ay nakasulat na yan, nakatala na yan, bago pa likhain ang mga kalangitan at kalupaan ng 50,000 years. Nakatala na yan. No? Pangatlo, mga kapatid, ay ang mga Muslim ay naniniwala sa kapalaran na kung saan ay ito ay kagustuhan ng Allah. Ano man ang pangyayari ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, mga kapatid, ay naniniwala ang mga Muslim sa kapalaran na kung saan ay ito ay mga nilikha ng Allah, pangyayari na ibig sabihin ang alalamang, ang ibig sabihin makapangyarihan na gumawa dito, na kung saan ay wala ng ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ng ibang tagapaglikha maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inuulit po natin, mga kapatid,
ang 6 na haligi ng pananampalataya. Unang-una, pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Pangalawa, pananampalataya sa kanyang mga anghel. Pangatlo, pananampalataya sa kanyang mga aklat o mga kasulatan, revelasyon. Pang-apat ay pananampalataya sa kanyang mga propeta at sugo. Pang-lima ay pananampalataya sa huling araw o kaya ay araw ng paghuhukom. Tayo ay mamamatay at muling mabubuhay. Pang-anim mga kapatid ay pananampalataya sa tinatawag na kapalaran. Anuman ang mangyayari sa atin, mabuti man ito o masama, ay tinatanggap natin bilang mga Muslim. Bilang mga Muslim. Kaya kung kayo na hindi mga Muslim, kapag kayo ay yumakap sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, ito yung foundation ng pananampalataya. Ibig sabihin ay napakaganda ang Islam dahil mayroong foundation. Kailan ito nag-umpisa? Nung panahon na si Propeta Muhammad nangangaral sa kanyang mga kasamahan at dumating bigla si Anghel Gabriel, napakaputi, nag-anyo ng isang lalaki, napakaputi ang kanyang damit, napakaitim ang kanyang buhok, animoy walang nakakakilala sa kanya, walang bakas na siya ay nanggaling sa malayong paglalakbay. Itinuro ni Anghel Gabriel ang ibig sabihin ang 6 na pananampalatayang ito at marami pang iba. Inshallah, kapag magkaroon tayo ng pagkakataon ay ipagpapatuloy natin ito sa abot ng ating makakaya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.